Ilang sasakyan at bahay ang pinagsusunog sa Los Angeles, California. Ayon sa pulisya, mahigit 50 insidente na sunog na ang naitala sa LA at maging sa Hollywood. Posibleng konektado raw ang panununog na nagsimula noong Huwebes. Pahirapan po ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Dalawang napaulat na sugatan, habang mahigit $2 milyon na ang halaga ng pinsala. Nakunan sa CCTV ang isang lalaki na posible raw nasa likod ng panununog. Agad siyang inaresto at kinasuhan. Inibisigan pa kung may kasabwat ang suspect. Dito naman sa atin, sa Lunes na po ang pista ng Itim na Nazareno sa Quiapo. Kaya naman puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad, lalo pat nasa 8 milyong deboto ang inaasahang lalahok sa prosesyon. Nakatutok si Julius Segovia. Taon-taon nagiging mistulang dagat ng tao ang mga debotong dumadagsa sa pista ng Nazareno. At sa bawat taon, nadaragdagan pa raw ang bilang ng mga namamanata. Katunayan ngayong taon, inaasahang papalo sa 8 milyon ang bilang ng mga debotong makikisa sa pista. Kaya puspusan ang paghahanda. Pinalitan ng mga pundidong spotlight sa Plaza Miranda sa harap ng Quiapo Church. Nagsusulputan na rin ang mga nagtitinda ng replika ng Itim na Nazareno. Ang mga deboto, unti-unti na ring dumarayo para sa nalalapit na pista ng Itim na Nazareno sa Lunes, January 9. Si Lolo Nato, kahit may kapansanan, abala na sa pagbebenta ng Nazareno items. Parang ito na yung pinakapasko ng lahat kami, ng mga vendors dito sa nasasakupan ng buong Quiapo. Isa naman si Lilia Marana sa mga maagang bumili ng replika ng Black Nazarene. Debosyon na raw niyang magsimba sa Quiapo para sa anak na may sakit. Pasensya kung sa kaarawan niya, wala ako dito dahil medyo may hindi na ako pwede makipagsiksikan. Alay raw ang kapistahan ng Poong Nazareno ngayong taon sa mga naging biktima ng bagyong Sendong sa Visayas at Mindanao. Ibibigay raw sa mga apektadong lugar ang malilikom na pera sa second collection ng bawat misa. Para yung negosyo ko swertehin. Gusto ko magkaroon ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Wala namang iba pang kahilingan, ano? Kumbaga yun talagang nandun lang yung panata mo. Ayon sa mga organizer, hindi naman daw sa binabawalan nila ang mga deboto. Pero hanggat maaari, huwag nang sumama sa prosesyon ng mga bata at matatandang may karamdaman at kapansanan, pati na ang mga nagdadalang tao. Noong isang taon, 40 tao raw na sugatan sa siksikan. Hindi naman po natin sinasabing wag silang pupunta. Sa amin, wag sumama sa prosesyon at wag makipagsiksikan sa daraanan ng prosesyon. Wag na magdi-display ng mga mamahaling alahas. Dahil tukso yun temptation. Specifically, yung mga criminal element, sana igalang nila itong pagdaraos ng prosesyon. Bumuo na ng Task Group Nazareno ang Manila Police para panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa araw ng pista. Mahigit 1,600 puwersa mula sa pulisya, MMDA at Bureau of Fire ang tutulong sa pagdiriwang. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Balik eskwela na mga estudyante sa Cagayan de Oro na sinalanda kamakailan ng bagyong Sendong. Pero marami pa rin ang hindi nakapasok. Nakatutok si Jackie Cabatuan ng GMA Cagayan de Oro. Dito sa Consolacion Elementary School, kalahati lang sa mga estudyanteng mula grade 1 hanggang grade 6 ang pumasok. Kaya naman nag-check lang ng attendance ang mga guro. Ang mga estudyante naabutan ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang eskwelahan. Sira ang kanilang mga silya at panay putik na rin ang kanilang kapaligiran. Napilitan tuloy silang maglinis. Ayon sa DepEd, informal lang ang klase ngayon. Gagawin ding basihan kung ilan sa mga bata ang nakaligtas sa bagyo. Sinabi ko sa kanila, back to school talaga ngayon. Without anything, do not bring anything. Ikaw na mismo, your presence is enough for the teachers to see you this day, itong unang araw ng pasukan. Ang mga evacuee naman na unang dinala dito sa eskwelahan, inilipat na sa Consolacion Covered Court. At habang patuloy pa rin ang Brigada Eskwela, ang mga ospital dito sa Cagayan de Oro City, walang puknat ang pagtanggap ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Ayon sa DOH, pumalo na sa 178 ang mga taong may sintomas ng leptospirosis at kasalukuyang na-admit sa Northern Mindanao Medical Center o NMMC. 5 na ang patay sa sakit na maaaring makuha mula sa ihi o dumi ng hayop tulad ng daga na posibleng napasama sa baha. Sa dami ng pasyente, nagkulang na ng higaan sa ospital. Ang mga ward at operating room ginawa na ring kwarto. Ang lobby din nilagyan ng folding bed para higaan ng mga pasyente.
Bukod sa leptospirosis, tumaas din ang bilang ng mga pasyenteng may diarrhea. Kadalasan daw galing sa mga evacuation center. At dahil kulang na ang higaan, karamihan sa kanila outpatients na lamang. Mula dito sa Cagayan de Oro City, Jackie Cabatuan, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Palaban man at magaling sa strategies, na-vote out pa rin ang ngayon Survivor Philippines Celebrity Double Showdown cast-off na si Arthur Solinap. Nagsisisihan kaya ni Arthur ang effort na ibinuhos niya sa kompetisyon. Ang chikatin ni Lars Santiago. I am Arthur Solinap, isa kang actor. Kilala ang sarili, kung saan mahina, kung saan malakas. Yan si Arthur Solinap. Gusto ko kasi challenge yung sarili ko eh. Kasi OC akong tao, marami akong fears. Alam kong namihirapan ako pero gusto kong patunayan sa maraming tao at saka sa sarili ko na kaya ko. Ang strengths at weaknesses ni Arthur parehong nasubukan sa pagsali niya sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Silent worker na maituturing si Arthur sa kanyang unang tribo, ang Tribo Tala. Tahimik man, pinatutunayan niyang may maibubuga siya. 1, 2. Kaya't maging ang dancing skills ng dating abstract dancer na pakinabangan din. Ang bait niya. Kung sino man ang girlfriend niya, ay naku, sobrang swerte. His skin is so soft. Na-vote out man sa huling tribal council para kay Arthur na siya ngayong ikalawang jury member. Hindi niya itinuturing ang sarili na isang talunan. Sa lahat ng challenges, 100% akong bigay todo. Hindi ako nagreklamo sa camp. At higit sa lahat, hindi ako nag-quit. So sobrang proud ako sa sarili ko. Yung 21 days na yon, sobrang achievement din para sa akin. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Up next, larawan ni Charis bilang cover model ng isang fashion magazine. Kontrobersyal. Inedit nga ba sa computer ang cover photo niya? Mamaya na yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan sa Amerika, mga karosang namumutik-tik sa mga bulaklak, ipinarada. Mga taga-Vigan Ilocos Sur, siksikan sa ospital para magbakuna. Matapos mamatay isang lalaki dahil sa rabies. Ang pagsagip sa 3 trabahador sa China na na-trap sa nadisgrasyang crane. At ang reaksyon ni Jinky Pacquiao sa kanyang pinag-uusapang cover photo sa isang magazine. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.